Amen. Wow, ganda ng boses ko. Good evening, everyone. Let us all pray first. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful night. At marami pong salamat, O God, sa iyong salita na ipaparating sa aming lahat. We declare, Panginoon, that you're always in the midst of us. At Lord, ikaw po ang tunay na magtuturo ngayong gabi. Salamat din, Lord, sa buhay ng bawat isa, sa kanilang pag-open ng puso, pag-open ng kanilang ears, ng kanilang mind, ng kanilang mga mata, ng kanilang buong pagkatao, Panginoon. Ngayong gabi ay maranasan nila ang salita mo, Panginoon, na nagmumula dyan sa langit. Thank you, Holy Spirit, for leading us tonight. At Lord, we declare, Panginoon, that these words is going to glorify you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Kanina naman, hindi ganito yung boses ko. Amen. So, pwede na po tayo maupo. Amen. Good evening po sa ating lahat. Sabi mo muna sa katabi mo, good evening. At sabi mo, kung umuubo, you are already healed in Jesus' name. At kapag naman sumisinghot, sabi mo, you are already healed in Jesus' name. Amen. So sa gabing ito po ay tayo ay naatasan ng Panginoon na mag-share share ng Word of God. At sabi ko wala akong intro. Wala po talaga akong nagawang intro. But sabi ko nga kay Pastora Lani, bigyan niya ako ng title dahil ako hirap na kung anong gagawin kong title sa preaching ko ngayong gabi. But praise and glory to God, with the help of the Holy Spirit ay binigay niya ang topic na ito tonight. At yun ay how to build up your life eternal in Jesus Christ. Amen. So when we say eternal, paano ba pag sinabing eternal? It is habang buhay. Amen. Wala nang katapusan. Amen. So, sino dito yung mga may eternal life na? Say hallelujah. Hallelujah. At kung meron ka ng buhay na walang hanggan, say praise the Lord. Praise the Lord. Okay, parang pares lang naman yan. Amen. Amen. So, meron po tayong 3 points on how to believe. Amen. Or yung 3 points on how to build up your life eternal. Amen. So, ang ating theme of the month is more on word of believing. Amen. Pag sinabi niyo po bang believing, anong ibig sabihin? Oops. Maniwala. Amen. At ang pag sinabi pong maniwala, ay nakita nyo ba or hindi? Pag ba sinabing naniniwala ka, it should be seen. But sa world po ang sabi, to see is to believe. Amen. Sabi ng world yon. Amen. Pero tayo, we only believe in God. Amen. Sa sinabi ng Panginoon. Pero mahirap po talagang maniwala. Amen. Even sa lahat ng aspeto ng buhay, mahirap maniwala. Bakit po? Sa trabaho, amen. Pag sinabi mong ikaw ay tagapagmana ng kumpanya, pero ang suot mo ay pang janitor, sa tingin mo maniniwala yung kausap mo. Di ba hindi? Siyempre, sabi mo, baka naman sobrang sipag mo sa kumpanya, kaya mukha kang tagapagmana ng kumpanya. Amen. Sabi mo, church din. Amen. Service naman kay Lord sa gabi. Amen. So wala mo ng OT-OT ngayon. Amen. Even sa mga kaibigan mo, pag sinabi mo, ay kaklose ko tong sikat na artistang to. Pero paano mo mapapatunayan? Amen. Hindi ka nga taga doon sa bansang yon. Halimbawa, Canadian actor or American actor. Hindi ka pa nga nakakarating doon, tapos sasabihin mo, kaibigan mo siya. Close kayo. Talaga? Amen. Baka kapanganan lang pala. Amen. At minsan ay sa ating panambahan, we always express that we want to win soul. We want to win soul. We want to
mag-evangelize, pero ang hirap, hindi mo magawa. Amen. O kaya naman, sabi nga kanina, favorite part natin yung tithes and offering, pero parang yung pet mo ay gusto nang umalis sa upuan. Amen. Mahirap po talagang maniwala. Di ba sabi ko wala akong intro, pero meron akong intro. Amen. So 3 points po ang pag-uusapan natin ngayon. And first thing is believing in the miraculous signs. Amen. Sinabi po yan sa John chapter 20 verse 30. Basa nyo ba? Sige, sabay-sabay tayong magbasa. Sabi dyan, the disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. At trivia lang po, ang sabi sa ating research, ang na-written down lang sa ating Bible is only 37 miracles. Amen. Sa dinami-dami ng ginawa ng Panginoong Jesus, there were only 37 miraculous signs na recorded. Amen. Sa dami-dami, bakit kaya 37 lang? Amen. But then, ibig sabihin, nung time ni Jesus, sa dinami-dami ng miracles na yon, marami po ang naniwala. Dahil nakita nila, na-witness nila yung miracle. Amen. Kaya po yung mga disciples ni Jesus, they are all witness of Jesus' miraculous signs. Amen. Kaya sila ay pag humahayo, may papagalingin ang Panginoon, may bibigyan siya ng eyesight ulit, makakakita muli, makakapagsalita muli, makakalakad muli, ay totoong naniniwala po sila. Amen? Because they saw the miracle. Amen. Pero sa panahon ngayon, iba na. Wala naman na si Jesus dito na physically, di ba? Amen. Paano kaya tayo maniniwala? Pero nasulat din po sa Bible, even the Gentiles didn't saw Jesus, but they believed. Amen. They don't witness any miracles na si Jesus nandyan, pinapagaling niya, binubuhay niya si Lazarus. Walang ganon. They just believe, even they don't see it. Amen? Sabi sa Luke chapter 19 verse 37, when he reached the place where the road started down the Mount of Olives, all of his followers began to shout and sing as they walked along, praising God for all the wonderful miracles they had seen. Amen. Ayan. So yung mga disciples po, nakita yung miracles. Pero sa tingin nyo, sinong mas blessed? Sila or tayo? Sagot? Tayo, wow. Bakit kaya? Ba't kaya yung generation natin ay mas blessed? Basahin po natin ang John chapter 20 verse 29. Anong sabi dyan? Sabay-sabay po tayo. Then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me." Ayan, sabi mo sa katabi mo, mas blessed tayo. Amen. But then, paano mo naman, Sister Dan, masasabing mas blessed tayo? Hindi nga tayo nakakita ng bigla na lang tumayong patay dyan sa funeraria. O kaya naman, nakalibing na, lumabas sa libingan. O kaya naman, may sakit at talagang naghihingalo na pero nagumaling. Amen. Gusto niyo ba makakita ng ganon? Ayaw daw niya, PH. Amen. Pero malalaman niyo kung bakit mas blessed tayo. Amen. Paano ba natin ma-achieve na makakita ng miracle? Amen.
First thing is we should appreciate all small miracles. Amen. Sa ating buhay, for sure, there are lots of miracles in your life. Amen. Sabi nga ni Sister Princess kanina, di ba? Imagine mo, wala kang babayaran. It's a miracle. Amen. But that's how you're going to see the miracle. You have to appreciate. Amen. Kung hindi mo ma-appreciate yung small miracles na yon, wala kang ma-recognize sa miracle. Amen. Even yung paggising mo sa umaga at ikaw ay nakamulat pa. Amen. Sabi nga, every gising is a blessing. Amen. So kapag hindi ka na makamulat, may muta daw. But praise God, we are blessed because we are still alive. Amen. So it's a small miracle. Kalabatin mo yung katabi mo, sabi mo, buhay ka pa ba? Amen. Sabi mo, buhay na buhay. Amen. Ano pa? You have to recognize the miracle of Jesus even in the simplest way. Minsan kasi, we are always looking forward for the, yung extravagant, wonderfully, amazingly, yung bonggang-bongga na gusto mo ay naghihingalo bago mo sabihin it's a miracle. Pero sa iyong buhay, for sure, meron kang mga miracles na hindi mo lang nare-recognize sa buhay mo. Amen? Sabi nga dun sa song, nung Elevation, I've got miracles and miracles. Million pa nga sabi niya, million little miracles. At hindi niya mabilang. Amen. Dahil po yun ay mga small miracles na nasa sayo kung yun ay i-recognize mo as miracle. Amen. Ngayon, kung hindi mo pa talaga makita yung miracle, humingi ka kay Lord na i-open ang spiritual eyes mo. Amen. Sabi mo, yuko pikit. Sabi mo, Lord, open my spiritual eyes. Amen. Sa pagmulat mo, makikita mo. Ang ganda ko. Amen. So, it's up to you on how you are going to appreciate and recognize those miracles. Amen. At meron pa ako narinig na preaching before, yung kay Pastor Stephen Prado, at nag-testimony siya doon about sa, dahil nga naging, kilala siya, naging popular siya sa mga preachings niya. At marami nang nag-contact sa kanya at hinihingi yung kanyang life testimony, life transformation. Naalala yung mga 700 Club Asia, di ba hinihingi yung mga testimonies? At nung kwento na niya yung buhay niya, wala namang something na na extravagant, sabi ko nga. Yung halimbawa nag-addict siya, ganun. Walang ganong walang as in very big deal na life transformation. Napakasimple lang po nung buhay niya, na parang he's just a typical born-again Christian ever since. Nung siya'y bata pa, nag-aral siya, nagtrabaho siya, hanggang sa nagkaroon siya ng calling to mag full-time pastor. And then yung mga big na mga media yun nanghihingi sa kanya. At pag tinatanong yung wala po bang something na yung miracle or something na sabi niya, ganito yung buhay ko Ganito yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ito yung plano niya, na I have a peaceful life. Wala akong sobrang bigat na problema na kailangan kong, alam mo yun, yung talagang gumagapang ka para lang maiahon. Amen. So, ang point doon, parang sabi ko, oo nga kailangan ba maging addict ka muna para magkaroon ka ng life transformation? O kaya naman ay maaksidente ka at ikay maghingalo sa ospital? Or magkasakit ka ng malma. Amen.
na parang hindi ka nagagaling para lang magkaroon ka ng life transformation. No, amen. Hindi ba pwedeng miracle ng Lord na iningatan ka niya mula nung iyong pagka-baby hanggang ngayon? Amen. Mas masaya yun, di ba? Wala kang huluhang ipinatak na basang-basa yung kumot. Amen. Or kaya naman ay wala kang broken heart. Amen. Ever since. Dahil blessed ka ng Lord sa family. Amen. Hindi ba pwedeng ganito talaga yung buhay ko. Pinagaan ng Lord ever since. And that is a miracle. Amen. Recognize ba yun bilang miracle? Say amen. Amen. Even po personally, ako'y sabi ko, Lord, ba't ganito yung buhay ko? Nagdana. Sabi, ba't ganito yung buhay ko? Ganito, ganyan. Pero alam niyo po, mas masarap pala yung wala kang iniisip at wala kang pinoproblema. Yun ay dahil faithful ang Lord sa buhay mo. Amen. Kaya sabihin mo, faithful ang Lord sa buhay ko. Wala akong problema. But I've got small miracles. Amen. Nire-recognize mo ang miracle ng Lord. Sabi mo, believe in miracles. Amen. So, meron pa po ba ditong hindi naniniwala sa miracle? Oh, wala. Very good. Amen. So, move on na tayo sa number 2. Amen. Our second point on how to build up your life eternal in Jesus Christ is believing in the Word of God. Sabi dyan, but these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. These were written to read and meditate. Imagine nyo, itong word na to, itong sinulat na to, sabi dito, these are written so that you may continue to believe. Amen. So kung hindi po ito nasulat, ano kaya ang babasahin natin ngayong gabi? Wala. Chika-chika lang. Amen. Pero ito po ay truth. Ito po ay salita ng Diyos. So these were written to read and meditate. Imagine niyo po yung mga writers before sa Bible, napakasipag po nila magsulat. Amen. Sa scrolls, sa mga yung hinihila pa na gano'n. Tapos susulat pa nila yun sa mga yung disawsaw na ink, di ba? Disawsaw. Parang fishball. Amen. Sinasawsaw nila yung ink para isulat. Amen. At talagang dapat pulidong-pulido kasi hindi pwedeng magbura. Ngayon, naku, isang mali lang, backspace, backspace, backspace. Undo. Yan. Di ba? Ang dali lang sa atin. At ang notebook po and ballpen ay hindi nag-e-exist. Amen. But praise God, we are blessed. Sabi mo, blessed ka talaga. Amen. Imagine mo yung sarili mo, meron ka ngayong notebook, may ballpen ka, meron kang cellphone, meron kang laptop, meron kang tablet para dun mo i-type. Amen. Napaka-digital na po natin ngayon. Amen. But then, sometimes tayo pa yung tinatamad. Amen. Sabi mo, cancel katamaran sa pagde-devotion. Amen. So, eto, paano natin ma-achieve tong believing in the Word of God? First thing is we have to meditate the Word of God day and night. Sabi nga sa Joshua chapter 1 verse 8, favorite verse ko po ito, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Amen. Have your daily devotion. Keep reading the Bible. Amen. Ito po ay laging inuulit-ulit ng ating mga discipler. Amen. Yung mga 144 dito, nire-remind pa ba kayo ng inyong mga discipler na mag-daily devotion?
Amen. At bilang isang leader po, we have to be an example for them. You have to set as an example that you are doing your daily devotion. Ang aga ni Pastor Don mag-send ng Rhapsody of Realities. Amen. Meron pa po tayong hardbound. Meron pa tayong softbound. Meron pa din tayong online. Amen. Pag hindi ka pa naman nag-devotion, ay hindi na po namin talaga alam. Amen? So, hindi ka pa rin ba magde-devotion? Parang awa nyo na. Amen? So, ito pong Word of God, kapag ginawa nyo po ito, alam nyo po yung buhay nyo, hindi dadali na mamamatay ka. Dadali ang buhay nyo dahil magiging light ang lahat araw-araw. Kasi may pinanghahawakan kang Word of God. Amen? Pag minsan, kapag yung maga, syempre, lalo pag Saturday, alam ni Beng yon, shout out kay Beng. Sabi niya, alam mo, pag Sabado-Linggo, hindi ka nagsishare ng devotion mo. Sabi niya sa akin, hindi ka nagde-devotion? Sabi ko, nagde-devotion ako, kaya lang hapon na, gabi na. But I promise myself that I'm going to do it daily. Amen. So na-inspire ako kay Roman. Last year, the whole year ay talagang wala siyang palya. Amen. Sabi ko, Lord, di ako papalya, promise. At ilang araw na lang. From December 18, so may 22 days pa ako. Ay, 13 na lang. Ay, ang bilis! Amen. 13 days na lang. Amen. Pasko na. New Year na. Yan. So you challenge yourself. Sabi mo sa sarili mo, I will do my daily devotion. Amen. Sabi pa nga dyan, day and night eh. So sa umaga, yung Rhapsody of Reality, sa gabi yung Bible reading. Amen. So ganoon na tayo kay Lord. Sabi mo, ganito ka na mag-mindset ngayon. Amen. Ganito ka na mag-aral ng Word of God. Ganito ka na mag-meditate. Amen. At pag po naging you set as an example to others, amen, sila ay magfa-follow na din. Mai-inspire sila sa inyo. Mai-encourage sila na mag-daily devotion. Amen. Minsan nga, kahit i-share mo, walang nagla-like, okay lang. Diba? Walang nagre-react, okay lang yun. But you are encouraging them to do their daily devotion. Amen. At saan ako? Naiisip ko nga minsan, paano ko yung mga author ng books sa Bible hindi nagsulat? So anong gagamitin natin ngayon? Amen. Sa tingin mo, anong gagamitin natin ngayon? Magaganon ka din ba ng scroll? O kaya dadalhin mo yung batong Ten Commandments. Ang bigat nun. Araw-araw. Amen. Napakadali at napaka-easy access na po ng lahat ngayon. Amen. At sometimes, nalilibang tayo ng mga ginagawa sa labas. Amen. So, mag-daily devotion tayo. Amen. Wag puro life hacks. Puro reels. Puro how to cook. Yeah. O kaya sayo-sayo sa TikTok. Mga ganun. O, sa mga stories. Tapos pag binasa mo pinakadulo, continue reading, check the comment, wala doon. Shopee yung lalabas. Amen. Yeah, mga natatawa kayo Amen. Sa mga nakaka-relate. Amen. Pero alam nyo po, yung mga yon, it will only influence you and pollute your mind. Amen. Mas ko, hanapin mo pa, i-search mo pa, yung may trending daw na ano nangyari doon. Uy, alam mo ba yung yung kay Maris Racal? Kasi yun yung makikita mo sa feeds mo. Sineshare pa. Vulcan. Tsaka yung bagyo, di ba? Minsan tayo pa ang may mas alam kaysa dun sa mga taga-Pilipinas. Amen. Mas updated tayo sa balita kaysa sa kanila. Amen. Pero po, pag Word of God ang inyong mineditate at ang inyong inaral sa buong maghapon,
ay nako, ang fresh po ng inyong mind at punong-puno ng wisdom. Amen. Minsan ay ako ay natatanong ng mga before pa po yun, previously, sabi nila, ilang taon ka na ba? Sabi ko, bakit po? Kasi daw, ba't ganun? The way daw ako magsalita, ang tanda ko daw magsalita. Sabi ko, paano po ba magsalita ng pambata? Yung nag-uuha-uha. Amen. But then, praise God po, tayo po ay pinupuno ng wisdom ng Lord. Amen. Kahit sa trabaho, saan ka man dalhin ng Lord, kung ano man yung mga kailangan mo, even sa kung anong bibilhin mo, anong gagawin mo, punong-puno ka ng wisdom ng Lord dahil you meditate the Word of God. Amen. So you have to believe. Bakit ko sinasabing you have to meditate? Kung hindi ka naniniwala sa Word of God, ibig sabihin, wala kang heart to meditate the Word of God. But if you really believe in the Word of God, you always meditate the Word of God. Amen. Yun nga ang resource hindi pala, yung resource mo kapag, Lord, kailangan ko mag-decide sa ganito, Word of God, Bible ang namang sinisik. Hindi hey Meta, Meta AI, hey Google, di ba? Si Alexa, what time is it? Yan. Hindi po search engine ang iyong resource, kundi ang Word of God. Amen. So if you really believe, you should meditate the Word of God. Amen. Tayo po ay pupunta na sa pangatlo. Believing in the power of the name of Jesus. Ayan. Sabi sa John chapter 20 verse 31, sabi dyan sa may part ng lower part, kasi binasa na rin naman natin yan kanina. Sabi doon, believing in Him, you will have life by the power of His name. Ayan. So, sabi po dito, paano ba ma-achieve na believing in the power in the name of Jesus? You have to trust in Jesus alone. Sabi sa John 14 verse 1, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. One time po, napapagkwentuhan namin doon ni na Pastora, ni na Bishop noon. Kapag nagkwento kasi sila, yung about sa mga deliverance, ganyan. Sabi nila, may mga times na tinatanong nila yung tao kung do you really believe in Jesus? Amen. Bakit nga ba naman nila ipagpe-pray in the name of Jesus kung yung tao mismo hindi naniniwala? Amen. So you have to believe. Amen. Ano pa? How you're going to achieve to believe in the power of the name of Jesus? Ask in the name of Jesus. John 16:23 to 24 ang sabi dyan. Wala ba? John 16:23 to 24. Mga hindi na-save. Ayan. In that day, you will no longer ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. So, baka naman pag nagpe-pray tayo, we didn't ask in the name of Jesus. Amen. Baka, amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord, sa food. Amen. Lord, isa ko po na ganyan. Amen. Walang in the name of Jesus. Yan. So we have to pray in Jesus' name. Amen. At sa pagtitiwala, pag-trust natin, at pag-pray natin in the name of Jesus, this leads, wait lang na shortcut. Ayan. So ako po pala may story. Yung anak kasi namin, si Obed, ay, ilang taon na nga ba si Obed? 9 years old.
So, si Owen po kasi ay pag talagang nakahawak ng gadget, siya talagang parang hirap na hirap siyang bitawan. Hindi niya mabibitawan kahit anong sabihin mo. At malapit na po ang exams. Yung stepmom ko po, si mama, nag-message siya sa akin, sabi niya, i-message mo nga yung anak mo. At kapag kinukuha daw yung cellphone, ay tumutulo na lang ang luha. Hindi po siya matok, pero tutulo yung luha niya ganyan. Tapos sabi ng mama, ayaw niya kasi mag-review. Ayaw niya mag-review, ayaw niyang parang confident siyang kaya niyang sagutan yon. Amen. Pero po, may kasunod na message si mama, sabi ni mama, at alam mo ba, sinabihan niya ng tatay mo, si tatay daw. So sinagundahan ni tatay kasi nga umiiyak siya tuwing kinukuha yung cellphone. Sabi daw ng tatay, pag hindi ka nag-review, hindi ka papasa. Walang tatama sa mga sagot mo. Alam niyo po ang sabi niya, ipagpe-pray ko na lang po. Amen. So, praise God, may faith po yung anak ko. Wala pong question doon. Ipagpe-pray ko na lang po. Pero in-explain ko sa kanya, anak, faith without action is dead. Sabi ko sa kanya, kailangan mong mag-aral. Amen. So, kinalaunan, syempre, iyak-iyak, may ganyan-ganyan. Pero, hindi po siya mananalo kailangan niya mag-aral. Nag-aral naman po. At praise and glory to God po ay talagang nag-excel po yung kanyang grades. At hindi man siya, ang lagi niyang declaration ay magkaroon siya ng honor, kaya lang hindi siya nagkaroon ng honor dahil nga siguro previously hindi ganoon kataas yung grades niya. And perfect attendance naman ang kanyang award. Basta sabi niya, Mami, meron naman akong award. Perfect attendance. Amen. At truly po, ay nagmo-move ang Lord sa ating mga anak. So, sumunod naman yung kapatid, si Gabi. Si Gabi naman, ginagaya niya kasi lahat ng sinasabi ng kuya niya. At one time, ay niloloko siya ng daddy niya. Sabi niya, hindi kita bibigyan ng extension sa pagtatablet. Sabi niya gano'n. Sabi, if you don't say please. So, nagpipreach siya. Tapos, may napansin kami sa kanya, ang hilig niyang mag-gano ng mata. Sabi ko, bakit gano'n yung mata mo? Siguro eye strain ka dahil kata-tablet. Sabi niya. So, nung habang nagko-converse kami sa paghingi niya ng extension, sabi niya, sige na, Mami. Tas na ganun yung mata, sabi niya. Sabi ko, ay, nako. Hindi na kita bibigyan ng extension. Tingnan mo yung mata mo, kata-tablet mo. Nagagaganon yung mata mo. Sabi niya, ipagpe-pray ko na lang po. Sabi niya ganon. Ipagpe-pray din daw niya. So, talaga pong ang mga bata, when you already teach them na, anong tawag dito? To pray, ay talagang yun yung bumubulala sa mga bibig nila. Amen. And kami pong mag-asawa talagang we dedicate time to declare. Kahit pa nasa Zoom lang sila, we always declare them in the name of Jesus. You are always filled of blessing. You are favored. You have a spirit of excellence. At nung pong ginawa namin yon ay sunod-sunod po yung kanilang pag-excel. Talaga pong si Gabi, hindi ka panipaniwala, pero with honors po siya. Kahit po umiiyak siya. Kanina umaarte na naman. Sabi, Mami, turuan mo ako 6 minus 5. Sabi ng mama, alam mo yan, marunong ka nung ganun, nung bakod-bakod, bakit mo niloloko na hindi mo alam yan. Pero alam mo yan, sabi niya ganun. So, in the name of Jesus, ay tayo po ay may power. Amen. So when you believe in the power of the name of Jesus, ito yung mangyayari sa lahat ng inyong prayers. Amen. But to sum this up po, itong tatlong ito, ang pinakang lead nito is to believe in Jesus Christ alone and Jesus alone. Amen. If you fully believe in Jesus, lahat ng ito, madali mo nang magawa.
Yung pag-believe mo in miraculous sign, pag-believe mo ng written word of God, pag-believe mo sa power in the name of Jesus. If you really have Jesus in your life, amen. Sino ba si Jesus? Jesus is the Messiah. Amen. Sabi dyan sa ating scripture. Jesus is the Son of God. He is the begotten Son. Amen. Pag sinabi niyo pong bigatin, ano ibig sabihin? Ha? Hindi po ako yun. Grabe kayo sa akin. Hindi po bigatin na mabigat. Amen. Bigatin means brought into existence. Amen. Jesus is also the anointed one. Amen. Kung babalikan po natin yung ating verse kanina, John chapter 20, verse 29. Sabi dyan, sabay-sabay po tayo, Jesus responded, Thomas, now that you've seen me, you believe. But there are those who never seen me with their eyes, but have believed in me with their hearts, and they will be blessed even more. Ayan. So kapag po tayo ay nag-respond ng yes and amen kay Lord, bakit tayo mas blessed? Kasi yung paniniwala natin, hindi naman natin nakita si Jesus physically. We just experience His miraculous sign, His word of God, and His power in the name of Jesus. Amen. Personally, I always put myself in having faith. Parang lagi lang kung sinasabing, by faith, by faith. Pero nandyan din po pala yung believing. Amen. So faith is different from believing. Bakit po? Sa Tagalog, ang faith ay pananampalataya. Pero pag sinabi mong believe, is paniniwala. Amen. Pag sinabi mong believing, believing is the information. Pag sinabi mong faith, faith, it is the application. Amen. Pag sinabi mong believing, it is to accept something as true, genuine, or real. Faith is to have confidence in the truth, the existence without absolute proof. Para po sa akin, ang faith and belief should be together. Yan. Hindi sila pwedeng magkahiwalay. Yung faith natin andyan. Pero yung paniniwala mo dun sa faith mo. Amen. Sabi nga, puro ka faith. Wala ka namang believe. Believe. Believe yung as in B-I-L-I-B. Believe. Amen. So, praise God po. Yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesus ay nag-grow. Sabi mo, grow in faith and believe. Amen. Ako po, I have faith in Jesus. Sorry daddy, kukunan kita ng testimony ngayon. Kasi talagang ano po nun, talagang one of our answered prayer this year. So, we come up po na kumuha siya ng driving license. And I have faith in God. I have faith in Jesus that we can have it. Amen. Pero hindi po naging madali. Siyempre, may mga failures, may mga Pero, siyempre, we keep on having faith in God na mangyayari yon in Jesus' name. Pero dapat pala dagdagan mo na you are believing that it will come. Amen. When we add that up, sinagot po ng Panginoon. Amen. Yung mga previous weeks po na nagte-take siya, talagang ang mga word of God ng Lord ay puro
Comfort. Amen. Hindi pa tapos yung exam niya, ang nire-reveal po ng Lord sa akin ay puro comfort. But then, sabi niya sa Luke 10:19, you have the power and authority. Amen. To trample down snake and scorpion. Sabi ko, Lord, this is it. Amen. Pero nung nag-message siya sa akin na tumawag ka, kinabahan ulit ako. Kasi po tuwing failed siya, sabi niya, tawag ka sa akin. Tapos parang gusto niya mag-explain kung bakit siya nag-fail. So sabi ko, ang ina-expect ko sa kanya, i-message niya ako na may picture ng driving license niya. But then, hindi po niya ginawa. At pinakaba niya pa rin ako. Sabi niya, tawag ka. At sa sobrang saya po niya, ay nayakap na niya ang gwardya ng alani. At kulang na lang magtatalon siya. At sabi niya, kausap niya ako, siya'y naiiyak-iyak. Sabi ko, gusto ko sumigaw sa office, kaya lang nandun na silang lahat sa opisina kasi landline lang yung ginamit kong pantawag sa kanya. Pero hindi ko maipaliwanag yung joy. Sige, uyak na ako. Kapag po, yung prayer mo is sinagot ng Diyos. Amen. So, ayun, you have to believe that this will happen. You have to trust the Lord. You have to have faith in Him. At alam namin na may mga susunod pang mga answered prayer. Kaya po, wag tayong mawawala ng pag-asa, wag kang mapapagod, maniwala at magtiwala sa Panginoon. Amen. Sabi sa John 20 verse 31 sa TPT version po. Nandito siya. But all that is recorded here is so that you will fully believe that Jesus is the Anointed One, the Son of God, and that through your faith in Him, you will experience eternal life by the power of His name. And lastly po, gusto ko pong i-share that this Word of God, when you have these 3 points para mabuild ang life eternal mo in Christ. First thing, your life is having faith in the Lord through His wonderful miracles. Second thing, your life is built up upon the standards of God's Word. And third is your life is strengthened because you have the power and authority in the name of Jesus. So saan ka pa? Amen. You will really experience the eternal life. Amen. Kaya po, sa gabing ito, kung minsan, meron tayong pagkakataon na we lose hope, we lose yung parang ayaw mo na lang maniwala, ayaw mo na lang magtiwala sa salita ng Diyos. Ayaw mo na lang, tinanggap mo na lang na hindi mangyayari sa buhay mo. Sumuko ka na. Amen. Sumuko ka na ay hindi ito sasagutin ng Diyos kasi wala hindi naman nangyayari. Baka kulang ka lang sa paniniwala na kayang gawin ng Diyos yan sa buhay mo, kapatid. Amen. Kaya ngayong gabi, tayo po'y umawit. Tayo pong tumayo at awitan natin ang Panginoon. For He is our great healer.